Check, check. Sam, pakicheck kung okay yun. Mga minamahal, ihanda na po natin ang ating mga sarili para sa ating panambahan. Jedi, ano yung pronunciation naman? Anaya. Wala pa kayo na po ang Laguna. Ay, nag-message niyo po. Manalangin tayo ng tahimik sa Panginoon. Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato. Ito ang gawa ng Panginoon. Ito ay kagilagalalas sa ating mga mata. Itong araw ng Panginoon ang gumawa. Tayo magalak at matuwa. Mga minamahal sa ating Panginoon sa Kristo, ang ating saklolo ay nasa pangalan ni Jehovah na siyang may lalang ng langit at ng lupa. Ang biyaya, kahabagan at kapayapaan ng Diyos Ama at ni Kristo Jesus na ating Panginoon, kasama ng pagkilos at pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Amen.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagdating natin ang Psalter 348. Attachment to the church. Ito ay versification ng Psalm 122. Ang awitin natin ay ang stanza 1 and stanza 2. Stanza 1 and 2 ng 348. Joy and gladness in my heart, I will to prayer. There is no one to God so lost, and bow before Him there, and bow before Him there. Praise and believe thy secret rules. Hosanna blessed forever. Where is the people of the Lord, united homage make. United homage. And now let us confess our Catholic undoubted Christian faith with the words of the Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only begotten Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit. I believe in the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Awitin natin ng Psalter 370. The Communion of Saints. Versification ng Psalm 133. Such love is like anointing oil that points and waits for holy joy. The servants of the Lord. Such love increases joy still.
Lord, the slopes of Hermos hills, refreshing to descend. The Lord commands His blessing there, and they at walking love shall share in light that never ends. Alinsunod na rin po sa advice ng mga elder ay itutuloy po natin ang baptism ng anak ni Angela na dapat kaninang first service. Ngayon po ay babasahin natin ang form for the administration of the Lord's Supper or baptism. Administration ng baptism. Pakinggan ninyong maigi. Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo, may tatlong pangunahing sangkap na katuruan patungkol sa banal na bautismong ito. Una na tayo at ang ating mga anak ay ipinaglihi at pinanganak sa kasalanan. Ibig sabihin tayo ay mga anak ng pagkagalit, sapat upang hindi tayo maaaring makapasok sa kaharian ng Diyos. Malibang ipanganak na muli, itong paglulublob o pagbibisik ng tubig ay nagtuturo na kung saan inilalarawan ang karumihan ng ating kaluluwa at tayo ay inuutosang kamuhian ng ating mga sarili at magpakumbaba sa harapan ng Diyos. At ating hangarin ang paglilinis sa atin at ang kaligtasan na hindi mula sa ating mga sarili. Pangalawa, pinapatotohanan at pinatutunayan sa atin ang banal na bautismo na hinuhugasan ang ating mga kasalanan sa pamagitan ni Jesucristo. Sa makatuwid tayo ay binautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Sapagkat kapag tayo ay binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ang Diyos Ama ay nagpapatotoo at nagpapatunay sa atin na pinagtitibay niya ang isang walang hanggang tipan sa atin at inaampun tayo upang maging kanyang mga anak at tagapagmana. At dahil dito ay pinagkaloob niya ang lahat ng mabubuting bagay at hahadlangan ang lahat ng kasamaan, kung hindi man ay gagamitin niya ito para sa ating kapakinabangan. At kapag tayo ay binabautismuhan sa pangalan ng Anak, pinatotohanan sa atin ng Anak na hinuhugasan niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. At ibinibilang tayo sa pakikiisa sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, upang sa gayoy lumaya tayo sa ating mga kasalanan at ituring na matuwid at walang sala sa harap ng Diyos. Gayun din naman, kapag tayo ay binabautismuhan sa pangalan ng Banal na Espiritu, itiyak sa atin ng Banal na Espiritu sa pamagitan ng sakramentong ito na siya ay mananahan sa atin at pababanalin tayo upang maging bahagi ni Kristo at inilalapat sa atin kung anong biyaya meron tayo kay Kristo, na ito ay ang paglilinis ng ating mga kasalanan at ang araw-araw na pagbabago sa ating mga buhay hanggang sa tayo ay iharap na walang dungis o kapintasan sa gitna ng kapisanan ng mga hinirang sa buhay na walang hanggan. Pangatlo, kung paano sa lahat ng tipanan ay mayroong dalawang bahagi. Sa pamagitan nga ng bautismo ay inuutosan at pinapanagot tayo sa bagong pagsunod na kumapit tayo sa isang Diyos na ito, Ama, Anak at Banal na Espiritu, na siya ay pagtiwalaan natin at ibigin niya ng buo nating puso, ng buo nating kaluluwa, ng buo nating isip, at ng buo nating lakas, na ating talikuran ng sanlibutan, ipako sa krus ang luma nating kalikasan at lumakad sa bago at banal na pamumuhay. At kahit minsan ay nahuhulog tayo sa kasalanan dahil sa ating mga kahinaan, hindi tayo dapat bumitiw sa awa ng Diyos. Ni magpatuloy at sa pagkakasala, yamang ang bautismo ay tatak at walang pag-aalinlangang patotoo na tayo ay mayroong paikipagtipan ng biyaya sa Diyos. At kahit hindi naunawaan ng ating mga supling ang mga bagay na ito, hindi natin dapat ipagkait sa kanila ang bautismo.
Dahil kung paanong naging kabahagi sila ng kahatulan ni Adan, kahit wala silang kamalay-malay. Sa ganito ring paraan ay tinanggap silang muli sa biyaya ni Kristo, kung paanong sinabi ng Diyos kay Abraham na ama ng mga sumasampalataya, at sinabi niya rin sa atin at sa ating mga anak, aking itatatag ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi, kahit sa iyong pagkamatay sa buong lahi nila. Ito rin ang pinatutuhanan ni Apostol Pedro sa mga salitang kanyang sinabi sa Acts 2:39. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng mga malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Sa makatuwid, dahil dati ay inuutusan ng Diyos sa silang mga sanggol ay dapat tuliin na siyang tanda ng tipan at ng katuwiran sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya nga hinagkan sila ni Kristo. Pinatungan niya ng kamay at pinagpala niya sila sa Marcos 10. Yamang pinalitan na ng bautismo ang pagtutuli ng Old Testament. Kung gayon, ang mga sanggol ay dapat bautismohan bilang mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos at ng kanyang tipan. At tungkulin ng mga magulang na iba yung ituro ito sa mga bata kapag sila ay nasa hustong gulang na, upang ang banal na ordinansang ito ay magampanan alang-alang sa kanyang kaluwalhatian, sa ating kapanatagan at sa ikalalakas ng kanyang iglesia. Tayo ngayon ay tumawag sa kanyang pangalan at manalangin. O makapangyarihan at walang hanggang Diyos, kayo po na ayon sa mahigpit ninyong paghatol ay pinarurusahan sa pamagitan ng tubig baha ang sanlibutang hindi sumampalataya at hindi nagsisi. At dahil sa iyong dakilang awa ay iniligtas ang mananampalatayang si Noe at ang kanyang sambahayan. Kayo po na naglunod sa matigas na si Paraon, 10 ng kanyang hukbo sa pulang dagat, at pinangunahan ng iyong bayan na lumakad sa gitna ng dagat sa landas na tuyong lupa na naglalarawan sa bautismo. Kami po ay dumudulog sa iyo, kalugdan mo po mula sa inyong walang hanggang awa na alalahanin ng aming mga anak at ibilang mo po sila kay Jesucristo na iyong anak sa pamagitan ng banal na Espiritu. Sila rin ay mailibing kasama niya sa kanyang kamatayan at muling maibangong kasama niya sa bagong buhay, upang araw-araw silang sumunod sa kanya, nagagalak na pinapasa ng kanilang krus at nagsisikapit sa kanya sa pamagitan ng pananampalataya, matibay na pag-asa at masigasig na pag-ibig. Nang sa gayoy sa pamagitan ng inyong nakakapanatag na kaluguran, ay iwan nila ang buhay nito na walang anupaman, kundi walang katapusang kamatayan. At nang sa huling araw ay haharap silang walang katatakutan sa hukuman ni Kristo na iyong anak. Sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, na kasama mo at ng banal na Espiritu, ang nag-iisa at tunay na Diyos, nagahari at nabubuhay magpakailanman. Amen. Para sa magulang, Sister Jelay, Angela, minamahal na magulang sa Panginoong Jesucristo, narinig mo na ang bautismo ay isang utos ng Diyos upang itatak sa atin at sa ating mga anak ang kanyang tipan. Sa makatuwid ay dapat itong gampanin para sa layuning ito at hindi dahil sa kaugalian o tradisyon ng Reformed Church na ito o pamahiin. Upang patunayan na ito ang nasasaisip ninyo o nasasaisip mo, marapat mong sagutin ng buong katapatan ng mga katanungan ito. Una, kinikilala mo ba na ang ating mga anak ay pinaglihi at pinanak sa kasalanan at dahil dito ay nararapat sila sa kapighatian at kahatulan? Gayon pa may, pinapaging banal sila kay Kristo at kung gayoy bilang mga kaanim ng iglesia ay dapat silang mabautismohan. Pangalawa, kinikilala mo ba na ang mga katuruan na nilalaman ng luma at bagong tipan at ng mga artikulo ng pananampalatayang Kristiyano na ipinapangaral dito sa First Orthodox Reformed Protestant Church, Bulacan, ay totoo at kumpletong aral ng kaligtasan? Pangatlo at panghuli, nangako ka ba at nagnanasa na subaybayan ng sanggol na ito, na sa pagsapit niya sa hustong gulang ay tuturuan at palalakihin siya ayon sa mga nasabing doktrina, o tumulong o magbunsod na siya ay pangaralan tungo dito sa abot ng iyong makakaya?
o tungkol sa karunungan ng Diyos sa abot ng iyong makakaya? Ano ang iyong sagot, Sister Angela? Ayan yung bata. Ikaw, Mara Anaya B. Danke, ay binabautismo ko sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pinalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihan at mahabaging Ama, pinasasalamatan at pinupuri ka po namin dahil pinatawad mo kami at ang aming mga anak sa aming mga kasalanan sa pamagitan ng dugo ng inyong minamahal na anak na si Jesucristo. At tinanggap mo po kami sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu bilang bahagi ng iyong bugtong na anak. At inampon kami bilang mga anak mo. At tinatakaan at pinatunayan po ninyo ito sa pamagitan ng banal na bautismo. Inihiling po namin sa ngalan ng iyong minamahal na anak na malugod mong pamahalaan ng nabautismo ang sanggol na ito sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu upang siya ay maturuan sa banal at masusing kaparaanan upang sumagana at lumago sa Panginoong Kristo upang kilalanin niya ang kabutihan at kahabagan ninyo bilang Ama na ipinamalas mo po sa Kanya at sa amin at mabuhay sa katuwiran sa pangunguna ng aming guro, hari at punong pari na si Jesucristo. At masigasig na labanan at mapagtagumpayan ng kasalanan ang diablo at ang buo niyang kaharian nang sa gayon ay walang hanggang kapo niyang papurihan at dakilain at ang iyong anak na si Jesucristo kasama ng banal na Espiritu ang nag-iisang tunay na Diyos. So, o Panginoon na mahabagin sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa naging pagsaksi namin sa sakramento ng banal na bautismo na nung nakita namin na ang tubig ay ibinubuhos at winiwisik sa ulo ng isang sanggol, nakikita namin kung paano mo kami niligtas nang hindi mo kinakailangan ng aming gawa at hindi mo kinakailangan ng aming pagsang-ayon. Nilinis mo kami sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo at dalangin namin na si Sister Angela ay gawin mong tapat para sa pagkatawag na ito bilang siya ay nangako sa kapulungang ito na palalakihin niya ang kanyang anak ayon sa pagkatakot sa iyo, ang kanyang tatlong anak na ayon sa inyo pong karunungan ay dadalhin niya lagi sa iglesia, sa katekismo at maging sa aming Christian school. At dalangin din namin, O Diyos, bilang kami na kapulungan ng mga banal bilang naging saksi, ay magkaroon din kami ng pananagutan sa kanyang anak. Paalalahanan siya kung kinakailangan sa mga obligasyon niya bilang mananampalatayang magulang. At dalangin namin, O Diyos, na hindi lamang Sister Angela ang iyong dalhin dito sa iglesia, kundi maging ang kanyang may bahay o ang kanyang asawang lalaki ay bigyan mo rin ng pananampalataya upang sa gayon ay magkaroon siya ng katuwang sa pagpapalaki sa kanyang mga anak ng may takot at karunungan sa iyo. Patawarin mo ang aming mga pagkakasala, O Panginoon, at gamitin niyo ang pangangaral ng Ebanghelyong ito upang bigyan ng pananampalataya ang mga hinirang na narito sa aming kaligitnaan at maging papagmatigasin mo rin ang puso ng mga hindi mananampalataya sa pamagitan din ng parehong pangangaral. Dalangin namin, O Diyos, na pag-isahin mo kami sa pamagitan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo at huwag mo kaming kalimutan sa bawat elemento ng aming panambahan. Dalangin din namin ang aming mga kapatid sa Laguna at maging aming mga kapatid na ngayon ay may mga kanya-kanyang mga karamdaman. Pagalingin mo nawa sila, O Diyos, ayon sa inyong kahabagan. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Psalter 331. Patient, endurance, and submission. Ito ay versification ng Psalm 119. Awitin natin ang lahat ng stanza, Psalter 331.
Until I hope in thee, I long to see thy promise of freedom shall comfort me. Thy statutes I do not forget, no wasting grief I know. Thy servant's days are true, O Lord, and wilt thou judge my home. The road is painful of thy law, and from me wrongfully. O thou whose law is just and true, help and deliver me. Almost consumed yet from thy law, I have not turned away. In loving kindness give me strength that I may still obey. Dumako tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. And for the sake of time, dahil napakahaba ng 1 Corinthians 15, ang babasahin natin ay yung verse 12. Verse 12 hanggang 41. Verse 12 hanggang 44. 1 Corinthians 15 verses 12 through 44. At kung si Kristo ay ipinapangaral na binuhay mula sa mga patay, paanong ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay? Subalit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan, at ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. At kami ay napatunayan pang mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat kami ay nagpatunay tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi naman niya muling binuhay, kung totoo na ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kaya nananatili pa rin sa iyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Kung para sa iba na ito, kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinaka-kawawa. Subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay at siya ang unang bunga ng mga namatay. Sapagkat yamang sa pamagitan ng isang tao ay dumating ang kamatayan, sa pamagitan din ng isang tao ay dumating ang pagkabuhay ng muli ng mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin, o mga mananampalataya. Subalit ang bawat isa ay ayon sa kanya-kanyang panahon. Si Kristo ang unang bunga, at pagkatapos ay
ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagdating. Pagkatapos ay darating ang wakas kapag kanyang ibinigay ang kaharian sa Diyos Ama. Pagkatapos na lipulin niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat siya'y kailangang maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang paa. Ang huling kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sapagkat ipinasakop ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Subalit ko sinasabi, lahat ng mga bagay ipinasakop, maliwanag na hindi siya kabilang na nagpasakop sa lahat ng bagay sa kanya. Subalit kapag ang lahat ng mga bagay ay pinasakop na sa kanya, ang anak ay pasasakop din sa kanya na nagpapasakop ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Kung hindi gayon, anong gagawin ng mga tumatanggap ng bautismo para sa mga patay? Kung ang mga patay ay hindi na muling bubuhayin, bakit pa sila binabautismohan para sa kanila? Bakit ba nanganganib kami bawat oras? Ako'y namamatay araw-araw. Mga kapatid, iyon ay kasing tiyak ng aking pagmamapuri sa inyo. Isang pagmamapuri na aking ginagawa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung bilang isang tao lamang ay lumaban ako sa mga mahihilap na hayop sa Efeso, ano ang aking mapapakinabangan? Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, tayo ay kumain at uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Huwag kayong padaya. Ang masamang kasamaan ay sumisira ng magagandang ugali. Magpakitino kayo at magkaroon ng matuwid na pag-iisip. At huwag na kayong magkasala sapagkat ang iba ay walang kaalaman tungkol sa Diyos. Sinasabi ko ito para sa inyong kahihiyan. Subalit merong magtatanong, paano muling bubuhayin ng mga patay? Sa anong uri ng katawan sila darating? Ikaw na hangal, ang iyong iniyahas ay hindi nabubuhay, malibang ito ay mamatay. At ang iyong iniyasik ay hindi ang siya nang naging katawan, kundi ang binhi lamang, marahil ay sa trigo o ilan sa ibang mga butil. Subalit ang Diyos ang nagbibigay dito ng katawan ayon sa kanyang nais. Ayon sa bawat uri ng binhi ay ang sariling katawan nito. Hindi lahat ng laman ay magkatulad, subalit may isang uri para sa mga tao, at ibang laman para sa mga hayop, ibang laman para sa mga ibon, at ibang laman para sa mga isda. Mayroong mga katawang makalangit at mga katawang makalupa, subalit iba ang kaluwalhatian ng makalangit at iba naman ang makalupa. Mayroong kaluwalhatian ng araw at iba ang kaluwalhatian ng buwan at iba ang kaluwalhatian ng mga bituin, sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Ngayon din naman ang muling pagkabuhay ng mga patay. Itinanim na may pagkasira, binubuhay muli na walang pagkasira. Ito ay tinatanim na walang dangal, ito ay binubuhay na walang kaluwalhatian, na may kaluwalhatian, itinatanim na may kahihiyan, muling binuhay na may kapangyarihan. Ito ay tinanim na katawang laman, ito ay binubuhay na katawang espiritual. Kung may katawang makalupa, ay meron ding espiritual. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng salita ng Panginoon, at narito ang pagtuturo ng Heidelberg Catechism, Lord's Day 22, Question and Answer 57. Merong dalawang question and answer ang Lord's Day 22, 57 and 58. Ang pagtutuunan natin ng pansin ay yung question and answer 57. Ano ang kapanatagang ibinibigay sa iyo ng muling pagkabuhay ng katawan? Sagot, na pagkatapos ng buhay na ito, hindi lamang ang aking kaluluwa ang agarang iakyat kay Kristo na ulo nito, kundi gayon din na ang katawan kong ito na binubuhay sa pamagitan ng kapangyarihan ni Kristo na muling pag-iisahin sa aking kaluluwa at magiging katulad ng maluwalhating katawan ni Kristo. Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo, ang binibigyang paliwanag ng Lord's Day 22, particularly yung question and answer 57, ay yung ika-11 artikulo ng Apostles' Creed.
yung resurrection of the body, o yung muling pagkabuhay ng katawan. Kagaya na sinabi ni Pablo, kung ang nilalaman ng pananampalatayang ito na muling pagkabuhay ng katawan ay walang saysay at hindi ito totoo, ang sabi ni Pablo, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng nilalang. At maging yung authority ng kanilang pangangaral ay walang saysay. Kasi yung kanilang ipinapangaral ay patay. Kung si Kristo ay hindi nabuhay na muli, sabi ni Pablo, walang saysay kahit ang aming pangangaral. At maging ang aming pangangaral ay pupulaan ng marami kasi nga hindi totoo na si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay. Na si Kristo ay hindi darating at bubuhayin niya ang lahat ng nilalang. At kinikilala ni Pablo na lahat ng tao ay namatay ayon kay Adan, ayon sa sumpa kay Adan. At sabi ni Pablo kung paano ang kamatayan ay pumasok kay Adan, papasok naman ang buhay, hindi galing kay Adan, kundi galing kay Kristo, para naman sa lahat ng mga nangamatay kay Kristo Jesus. O lahat ng mga nabuhay kay Kristo Jesus. Yun ang tinuturo ng Biblia. At yun yung confession natin bilang Reformed Church. Hayaan niyo yung basahin ko yung bahagi ng Virgin Confession Article 37. Pakinggan niyo maigi. Bilang pagpapatunay na ito ay isa sa ating confession bilang Reformed Protestant. Ang lahat ng tao ay isa-isang haharap sa dakilang hukom. Mapalalaki man o babae, at pati na ang mga bata, silang lahat, mula pa sa pasimula ng sanlibutan hanggang sa katapusan nito. Sila na tinawag ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, sapagkat ang lahat ng mga patay ay babangon mula sa lupa at ang kanilang kaluluwa ay sasama at maipag-isa sa kanilang mga kanya-kanyang katawan na minsan nilang ipinamuhay. Malinaw sa ating Reformed faith. Alinsunod sa itinuturo ni Apostol Pablo at ng Biblia na mayroong muling pagkabuhay ng katawan. Bubuhayin ng Panginoon ang mga katawan at ito ay pagsasama sa kanilang kaluluwa. At ang dalawang ito, katawan at kaluluwa, ito man ay tatanggap ng buhay ng walang hanggan o ito ay tatanggap ng walang kahatulan sa Diyos. Ang tema natin sa umagang ito, ang kapanatagan ng muling pagkabuhay ng katawan. Una, titingnan natin yung sinasaligang katotohanan ng kapanatagang ito. Pangalawa, kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng katawan. At pangatlo, ang tiyak na pag-asa ng muling pagkabuhay ng katawan. Ang unang tinuturo ng katekismo, sabi ng katekismo, na pagkatapos ng buhay na ito, hindi lamang ang aking kaluluwa ang agarang iaakyat kay Kristo na ulo nito. Ang unang munang itinuturo ng katekismo ay yung idea na ang muling pagkabuhay ng katawan ay comfort sa atin. Kasi tinatanong ng katekismo, ano kapanatagang ibinibigay sa iyo ng katotohanan ng muling pagkabuhay ng katawan? At sa lahat ng pagpapaliwanag ng katekismo, mula Lord's Day 9 hanggang Lord's Day 22, kasi ang Lord's Day 22, ang pinakahuling pagpapaliwanag sa Apostles' Creed. 2 beses lang binanggit ang salitang kapanatagan. Yung unang beses ay patungkol sa pagbabalik ni Kristo. Anong kapanatagan mo na si Kristo ay babalik na muli? At pangalawang beses, ang muling pagkabuhay ng katawan. Dahil ang muling pagkabuhay ng katawan ay hindi mo maiaalis sa pagbabalik ni Kristo at ang lahat nating kapanatagan bilang Kristiyano ay hindi nakatuon sa kung saan ka mapupunta pag namatay ka. Hindi ito nakatingin kung saan ka mapupunta sa oras na ipikit mo ang iyong mata. Ang comfort natin bilang mananampalataya ay yung pagbabalik ng Panginoong Kristo. Ang muling pagkabuhay ng ating katawan, kung saan pagbalik ng Panginoong Kristo ay pagsasama na tayo ng Panginoon sa kanyang sarili. Yun yung object of faith natin.
Pag sinabi natin na tayo ay sumasampalataya sa muling pagkabuhay ng katawan, ang ibig sabihin nito, yun yung object of faith natin. Doon nakatingin ang ating pananampalataya sa muling pagkabuhay ng katawan. Dahil hindi mo ito maiaalis sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. Ngayon, yun ang unang tinuturo ng katekismo. At sinabi ng katekismo, nung binanggit yung salitang agaran, ang sabi, na pagkatapos ng buhay na ito, hindi lamang ang aking kaluluwa agarang iaakyat kay Kristo na ulo nito. Nung binanggit yung salitang agaran, ang unang tinuturo ng katekismo ay yung tinatawag na intermediate state. Pag sinabing intermediate state, ito yung kalagayan ng kaluluwa pagkatapos na siya ay malabutan ng hininga. Ano ba ang kalagayan ng kaluluwa kapag siya ay nalabutan na ng hininga? Yun yung intermediate state. Sa pagitan ng kamatayan mo ngayon, at sa pagitan ng pagbabalik ng Panginoon Kristo, narayaan ang intermediate state habang naghihintay ang kaluluwa mo sa muling pagbabalik ng Panginoon Kristo, kung saan nahatulan niya ang lahat ng nilalang. Ang mga nasa langit man o nasa impyerno, bubuhayin ng Panginoon at hahatulan niya ito ayon sa kanyang katuwiran. At habang naghihintay ang mga namatay, ang tawag doon ay intermediate state. Yun yung kalagayan ng kaluluwa habang hindi pa bumabalik ang Panginoong Kristo. Ano ang kalagayan ng mga kaluluwa habang hindi pa bumabalik ang Panginoong Kristo? At sa Biblia, hindi masyado napagtuunan ng pansin ang doktrina ng intermediate state. Pero hindi ibig sabihin na hindi ito biblical. Biblical ang doktrina ng intermediate state. At binanggit ito ng Biblia. Hindi nga lang ito napagdiinan. At mauunawaan natin ang Biblia kung bakit hindi ito napagdiinan. Kasi tayong mga makasalanan, ang nature natin, ang kalikasan natin, ay laging tanungin sa ating sarili, sa tuwing nakakita tayong namamatay, saan pupunta yung kaluluwa niya? Sigurado ka ba na nasa langit yan? Sigurado ka ba na nasa impyerno yan? Ano yung mga ginawa niya? Mabait ba yung tao? Punta sa langit. Masama ba yung tao? Nangungupit ba yan? Nagsisinungaling? Nambababae? Nagsusugal? Pupunta na impyerno yan. Lagi tayong nakatingin sa kung ano ang darat na ng kaluluwa pagpikit ng mata niya sa oras ng kamatayan. Nakakalimutan natin na kapag meron tayong kamag-anak na namamatay, kapag pinapakita ng Panginoon sa atin ng mukhaan yung realidad ng kamatayan, ang una mo dapat naiisip, babalik ang Panginoong Kristo. Ang ating pananampalataya ay wala doon sa kung saan ka pupunta. Ang ating pananampalataya ay nasa pagbabalik ng Panginoong Kristo, nasa kanyang pagbabalik, kaya hanunin niya ang ating katawan at ito ay pagsasama niya sa ating kaluluwa. Kung saan ipagsasama niya tayo sa kanyang sarili, sa bagong langit at bagong lupa, naroon ang ating pananampalataya. Masyado tayong busy kung saan tayo pupunta, masyado tayong abala na hindi tayo makatulog sa gabi dahil hindi natin alam kung saan tayo pupunta kapag tayo ay namatay. Minsan sumasagi sa ating isipan na kapag tayo nananalangin, baka kasi pagtulog mo at hindi ka na magising, hindi mo na maabutan ng Panginoon. Pagmulat ng mata mo ay nasa impyerno ka at wala sa langit. Yun ang ating nature. Ang ating nature ay maging abala kung saan tayo pupunta. Pero ang sinasabi ng Panginoon, ang sinasabi ng Biblia, ang ating pananampalataya ay dapat nakatuon sa Panginoong Kristo, particularly sa kanyang pagbabalik, kung saan bubuhayin niya ang mga patay. Yun ang tinuturo, yung intermediate state, tinuturo ng Biblia sa Luke chapter 23, verse 43. Yung sinabi ng Panginoon sa magnanakaw, ngayon din, ipagsasama kita sa aking paraiso. Ang ibig sabihin ng mga minamahal, pagpikit ng mata mo, hindi ka na maglalakbay. Sa oras na malugutan ka ng hininga, yun na ang oras mo, at kung saan ka dadalhin ng Panginoon, it's either sa impyerno o sa langit, doon ka na mapupunta.
Hindi mo na maririnig ang mga sigawan ng mga pamilya mo habang sila'y umiiyak. Hindi mo na makikita ang pagtitirik ng kanilang kandila, pagdadala lagi ng bulaklak, mga iniisip nila o mga gusto nilang sabihin sa Facebook. Hindi mo na maririnig yun. Dahil patay ka na. Diyos lamang ang nakakarinig sa mga isipan ng tao. Diyos lamang ang nakakita sa kung anong ginagawa ng tao. Hindi ka Diyos. Kaya pag namatay ka, yun na ang katapusan. Ang sabi ng Hebreo. Pagkatapos ng kamatayan ay kahatulan. Taliwas ito sa itinuturo ng Catholic, ng Roman Catholic, na meron pang purgatorio. Taliwas ito sa tinuturo ng mga ibang relihiyon na ang katawan pagkatapos mamatay ng tao, ang tao ay parang natutulog lang, hindi na siya umiiral. O di naman, ang tao naman ay bigla-bigla na lang mawawala. Kung paano nawala ang katawan niya, mawawala rin ang kanyang kaluluwa. Pero sabi ng katekismo, ito ay kapanatagan para sa mga mananampalataya. Sa oras na mamatay ako, napakaganda, di ba? Immediately, sabi sa original, agaran, babalik ang aking kaluluwa sa ulo nito. Ang ating kaluluwa ay merong ulo. Ito ay hindi mag-isa. Ito ay laging merong kaugnay. At ang kaugnay ng kaluluwa ng mga mananampalataya ay ang Panginoong Hesukristo. Babalik ito sa ating Panginoong Hesukristo. At binanggit si Kristo bilang ulo ng kaluluwa ng believer, ng mananampalataya. Ibig sabihin, pagmamayari niya yung kaluluwa at agad itong babalik sa kanya. Sapagkat yung kaluluwa ng believer, ng mananampalataya ay sa kanya. Pag sinabi natin kaluluwa, ang tinutukoy ng katekismo sa salitang kaluluwa ay yung regenerated soul na itinanim sa atin ng Espiritu Santo. Ang ating kaluluwa ay para siyang sisidlan. Nung tayo ay pinanganak, ay ang ating katawan ay para siyang sisidlan o box. Nung tayo ay pinanganak, kasama na dito yung kaluluwa. At nung kasama dito ang kaluluwa, dahil tayo lahat ay galing kay Adan, ang katawan at kaluluwa mo ngayon ay masama, makasalanan. Pag inurap mo ito sa Diyos, pupuksain ito ng Diyos dahil ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay makatarungan, ang Diyos ay banal. Ang ating kaluluwa at ang ating katawan ay pupuksain ng Diyos dahil sa kasalanan. Pero nung nahabag sa atin ang Panginoon, binigyan niya tayo ng bagong kaluluwa. Hindi galing sa magulang mo, hindi galing kay Adan. Ang bagong kaluluwa ito ay galing sa langit, sa iisang katawan. Ngayon, sa iisang pagkatao o sa iisang katawan, merong dalawang magkaiba at nakikidigmang palikasan. Yung lumang kaluluwa at yung bagong kaluluwa. Ang tinutukoy ng katekismo na babalik sa Panginoong Kristo ay hindi yung makasalanang kaluluwa at bulok na kaluluwa, kundi yung bagong nilalang, yung regenerated soul, yung inward man, hindi yung outward man. Yun ang tinutukoy ng katekismo. Babalik ito sa kanya ng agaran. Pagkamatay mo, makakasama mo na agad ang Panginoong Kristo. Dahil siya ang nagmamay-ari sa iyo. Di ba yun ang sabi sa Lord's Day 1? What is thine only comfort in life and death? That both my body and soul belongs to Jesus Christ. Ng aking katawan at ang aking kaluluwa ay pagmamay-ari ng Panginoong Kristo. At yung kaluluwang ito ay binigay ng Panginoon, pagkapikit ng aking mata, agad itong babalik sa Panginoon. Ngunit paano ang katawan? Paano ngayon ang katawan ng mga mananampalataya, ng mga believer? Sabi sa 1 Corinthians 15, verse 15, hindi man natin binasa kanina,
Ang sabi dito, mga kapatid, sinasabi ko ito, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang may pagkasira ay magmamana ng walang pagkasira. Paano yung katawan? Yun ang tanong. Kung si Kristo ay pagmamayari niya yung kaluluwa ko, pagmamayari niya rin dapat ang katawan ko. Ngunit paano yung katawan? Ang katawan ko ay laman at dugo, at sabi ni Pablo, hindi ito magmamana ng kaharian ng Diyos, sapagkat ito ay laman at dugo. Kung minamahal ang katawan ay hindi pagmamayari ni Kristo bilang ulo. Hindi sinabi ng katekismo na pagkamatay ko, ang katawan ay agad na babalik sa Panginoong Kristo. Pero ipapaliwanag natin kung bakit. Hindi magkasalungat na sinasabi ng katekismo, pagmamayari ni Kristo ang katawan at ang kaluluwa ko, sabi sa Lord's Day 1. Tapos, pagdating dito sa Lord's Day 22, yung kaluluwa ko lang babalik sa Panginoon. Dahil ang kaluluwa ko, ang ulo nito ay si Kristo. Paano ngayon yung katawan? Sinasabi natin ngayong umagang nito na yung katawan ay hindi pagmamayari ni Kristo. Bakit? Dahil ang katawan ay nasasumpa ng kasalanan. Ang katawan ay may iwan upang mabulok at masira. Ang babalik lamang ay yung kaluluwa, yung bagong pagkatao na mula sa langit. Kung sino yung bumaba, yun din yung babalik, sabi ni Kristo, hindi ba? Walang sino ang babalik, ang hindi mo na bumaba. Kung ibinigay sa iyo yung inward man, yung bagong pagkatao at galing yan sa langit, babalik yan kung saan yan galing sa langit. Ang bagong pagkatao na ito ay mula sa Espiritu, ngunit ito ay nabihag ng katawan. Ito ay nasa loob ng katawan at nabihag ng katawan. Kung sinabing katawan, kasama dito yung physical body mo, kasama dito yung kaluluwa o yung espiritu, kasama dito yung mga karanasan mo, at kasama dito yung mga ugnayan mo sa lupa. Pag sinabing katawan, yun yung ibig sabihin nun. Hindi lamang yung physical body mo, kundi yung buong pagkatao mo, isip, puso at kaluluwa. At pati na yung mga naranasan mo at yung mga kaugnayan mo dito sa lupa. Sapagkat ang katawan mo ay galing sa lupa. Sa oras ng kamatayan, yung bagong pagkatao na inilagay dito sa katawan bilang sisidlan. Sa oras ng kamatayan, papalayain ng Diyos ang bagong pagkatao upang ito ay bumalik kay Kristo. Dahil patay na yung katawan. Patay na ang katawan, patay na ang kaluluwa, patay na yung lahat ng karanasan niya dito sa lupa, nawala na, at maging yung mga kaugnayan niya dito sa lupa, nawala na rin. At papalayain ng Panginoon yung bagong pagkatao. At sabi ng katekismo, agad ito babalik kay Kristo dahil yung kaluluwa ko, ang ulo nito ay si Kristo. May iwan yung katawan. May iwan yung katawan kasama yung lumang pagkatao. Hindi ba yun ay comfort sa atin? Na sa wakas, hindi ka na maaabot ng luma mong pagkatao. Kaya nga sabi dun sa question and answer 42 ng Heidelberg Catechism, ang ibig sabihin ng kamatayan ay pag-aalis ng kasalanan. Dahil sa wakas, sisirain na ng Panginoon ang katawang lupa at yung lumang pagkatao mo ay hindi ka na maaabot at sa wakas, yung bagong pagkatao, yung kaluluwa ay babalik kay Kristo nang walang dungis ng anumang kasalanan dahil pinalaya na tayo sa ating kasalanan sa pamagitan ng kamatayan ng katawan. Agad tayo mapapalaya pabalik sa langit kung saan tayo galing bilang mga ipinanganak sa Espiritu. Tayo ay pinanganak sa Espiritu. At sabi sa John 3:3, ang mga ipinanganak sa Espiritu ay kapanganakang mula sa itaas, born from above. At pagkamatay natin, babalik agad yan sa Panginoon Kristo
Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang ulo ng ating kaluluwa o yung bagong pagkatao. Ang bagong pagkatao ay ang prinsipyo ng buhay na itinanim sa atin. Tayo ay walang buhay. Nung dumating ang Panginoong Jesucristo, nagdusa, namatay, muling nabuhay, umakyat sa langit, sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo at sa pamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo, yung kapangyarihang iyon ng muling pagkabuhay, iniregalo sa atin ng Espiritu Santo bilang buto o prinsipyo ng buhay. Hindi pa ito yung realization ng talagang buhay natin sa Panginoon sapagkat hindi pa dumarating ang Panginoon sa Kristo. Ang ibinigay pa lang sa atin ay yung patikim ng buhay na ito, yung principle of life. Ang bagong pagkatao na ito ay yung principle of life na itinanim sa atin. Ito ay mula sa langit at ito ay walang kamatayan. Ulitin ko, yung bagong pagkatao na ito ay walang kamatayan. Kaya nga pagkamatay ng katawan mo, kasama ng lumang pagkatao mo sa pamagitan ng kamatayan, agad itong babalik kay Kristo sapagkat hindi man lamang nagalaw o nadampian ng kamatayan yung bagong pagkatao na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Dahil yung principle of life na ito na nasa atin ay mula mismo sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, yung kaluluwa natin kay Kristo ay immortal. Walang kamatayan. Ngunit, ang ibig sabihin ng immortalidad, ang ibig sabihin ng walang kamatayan ay hindi yung pag-iral mo ng tuloy-tuloy. Hindi yun ang ibig sabihin ng immortalidad. Hindi ibig sabihin na immortal ka ay magpapatuloy ka sa existence o sa pag-iral. Hindi ganun ang ibig sabihin ng immortality. Ang sabi ng iba, ang katawan ay immortal o mamamatay. Ngunit ang kaluluwa ay immortal, ang sabi nila. Ang katawan ay namamatay, ang kaluluwa ay immortal, hindi siya namamatay. Hindi totoo yun. Ang kaluluwa ay may kamatayan. Makinig kayo. Ang kaluluwa ay may kamatayan. Tanging ang bagong pagkatao lamang na mula sa langit ang walang kamatayan. Anong patunay na may kamatayan ng kaluluwa? Ang kasalanan. Ang katawan, dahil sa kasalanan, ay nagsimula ng mamatay. At dahil sa kasalanan, ang kaluluwa natin ay namatay. Ang sabi ng Diyos, huwag mong kakainin yan, dahil sa oras na kainin mo yan, mamamatay ka. Hindi mo namatay si Adan eh. Pero yung katawan niya, nagsimula ng mamatay. Pero yung kaluluwa niya, patay. Dahil sa kasalanan. Kaya hindi ibig sabihin na ang kaluluwa ay immortal. Ang kaluluwa ay may katapusan. Ang kaluluwa ay may kamatayan. Patuloy dito ang kasalanan. Pinatay ng kasalanan ang katawan natin at ang ating kaluluwa. Ang kamatayan ay hindi lamang usapin ng paghihiwalay ng katawan at ng kaluluwa. Ang kamatayan ay hindi isang normal na bagay para sa tao. Ulitin ko, ang kamatayan ay hindi lamang ang paghihiwalay ng katawan at ng kaluluwa. Ang kamatayan ay hindi isang normal na bagay para sa atin na tao. Isa itong abnormalidad. Isang abnormal na bagay na tayo ay namamatay sapagkat ginawa ng Diyos ang tao na sadyang magkasama ang katawan at ang kaluluwa. Ngunit dahil sa kasalanan, nagkaroon ng abnormalidad at hindi maging normal, nagkaroon ngayon ng kamatayan. Ang normal para sa Diyos ay buhay. Ang normal para sa Diyos at para sa atin ay magkasama ang katawan at kaluluwa, ngunit dahil sa ating pagtalikod sa Diyos, pumasok ang kamatayan, sabi ni Pablo. Dahil sa pagsuway ng isang tao, pumasok ang kamatayan sa lahat ng tao. Naging abnormal ang lahat ng bagay. Ngunit dahil sa kasalanan, yung dating pinagsama ng Diyos, ang katawan at ang kaluluwa, kailangan ngayong maghiwalay. Ang kamatayan ay hindi isang normal na bagay sa atin.
Na para isa itong realidad na parang nakikita mo, nararanasan mo, at parang normal na bagay lang para sa atin. Alam niyo kung ano ang kamatayan? Ang kamatayan ay kahatulan ng Diyos sa kasalanan. Ang kamatayan ay hatol ng Panginoon laban sa kasalanan at sa mga makasalanan. Yun ang kamatayan. Hindi ito pagdalaw ng kalikasan o pagdalaw ng mga pangyayari na bigla ka lang mamamatay. Ito ay hatol ng Panginoon sa tao. Mapabata man o matanda, nasa sinapupunan mo o malapit na mamatay, ito ay hatol ng Panginoon sa tao. Hindi ka labisan na sabihin ng Diyos ang pumapatay. At totoo yun. Sabi sa Deuteronomy 12, ang Diyos ang siyang kumikitil ng buhay. Kaya nagkaroon ng kamatayan ang katawan at kaluluwa dahil sa kasalanan. At sa oras na mamatay ang kaluluwa, agad na mararanasan ng tao sa oras na ipikit niya ang kanyang mata. At sa oras na malagutan na siya ng hininga, at mamamatay na ang kanyang katawan, mararanasan niya yung lubos na kamatayan sa impyerno habang naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Ulitin ko, dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan ng katawan at ang kaluluwa. At sa oras na mamatay ang isang tao, sasapitin niya yung lubos na kamatayan na una niyang naranasan sa sanlibutan at habang nabubuhay siya, lubos na itong mararanasan. Pagpikit ng mata niya, makakasama niya ngayon yung nagdangalit na kamay ng Panginoon dahil sa kabanalan at katuwiran ng Diyos. Ngunit para sa ating mga mananampalataya, ang kamatayan ay lagusan lamang at hindi parusa ng Panginoon. Para sa mga hindi mananampalataya, ang kamatayan ay parusa sa kanila ng Panginoon sapagkat hinihingi ng Panginoon ang kanyang katarungan sa mga hindi mananampalataya. Ngunit para sa mga believer, ang kamatayan ay lagusan lamang at hindi parusa. Hindi ka maaaring parusahan na ng Diyos sapagkat si Kristo na ang pinarusahan para sa iyo. Tapos na ang lahat ng katuwiran para sa iyo. Agad tayong babalik ngayon sa ating Panginoon. Ngayon, ang mga namatay na hindi mananampalataya, wala silang Kristo na babalikan sapagkat una tigit sa lahat, hindi sila kabilang kay Kristo. Kahit pa yung mga namatay na ito ay napakalapit sa iyong kapatid, kaibigan, kamag-anak o maging sarili mong asawa, kung siya ay hindi mananampalataya, yun ang katotohanan. Walang Kristo na naghihintay sa kanya sa kabilang buhay. Agad siyang tutungo sa kahatulan ng Diyos kung saan naroon ang mga nagngangalit ng ngipin at naroon ang kumukulong at nagniningas, naggalit ng Panginoon dahil sa mga hindi mananampalataya. Hindi niya na maririnig ang pag-iyak mo o lahat ng sinasabi mo. Wala ka ng saysay ng mga yan. Kahit ilang bulaklak pa ang ialay mo sa kanyang puntod, kahit araw-araw ka pa bumisita sa kanyang puntod, wala nang saysayan. Hindi nga na naririnig yan. Hindi totoo. Ang sinasabi sa mga TV, nagkataos mo mamatay, ay maglalakbay pa ang kaluluwa mo, nakikita mo yung kamag-anak mo, pinaglalamayan ka, gusto mo pa makipag-usap sa kamag-anak mo, and so on and so forth. Hindi totoo yun. Pagkatapos ng kamatayan ay kahatulan, yun ang sinasabi ng Hebreo. Ang kanyang kaluluwa ay nasa nagngangalit ng kamay ng Diyos kung siya ay hindi mananampalataya. Sa pagbabalik ng Panginoon, at dito dapat tayo nakatuon sa pagbabalik ng Panginoon, bubuhayin sila ng Diyos at ipagsasama ng Panginoon ng kanilang katawan at kaluluwa, hindi upang iligtas sila, kundi upang lubusan silang itapon sa kahatulan ng Diyos. Nasa impyerno sila ngayon, pagbalik ng Panginoon, nahatulan silang lubos at mapupunta pa rin sila sa higit na impyerno kung nasaan naroon ang pagnagangalit na kamay ng Panginoon. Habang ang mga believer naman ay mayroong pag-asa at kapanatagan, nabubuhayin ulit sila ng Diyos at ang kanilang katawan ay gagawing espiritual. Yun yung sagot. Paano yung katawan? Ang sinabi, ang katawan ay hindi ang katawan at dugo
ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Paano yung katawan ko, Panginoon? May sagot si Pablo sa 1 Corinthians 15, verse 44. Ito ay tinatanim na katawang laman, ito ay binubuhay na katawang espiritual. Kung may katawang makalupa, ay meron ding espiritual. Ang katawan natin ay pagmamayari ng Panginoong Kristo. Ngunit hindi yung katawang nabubulo, hindi yung katawang makasalanan at nariyan ng lumang pagkatao, kundi yung katawang espiritual. Kung paano bumalik ang ating kaluluwa sa ating Panginoong Kristo, bubuhayin ng Panginoon ang ating kaluluwa, yung ating katawan, yung parehong katawan natin, at gagawin niya itong isang spiritual na katawan. Kagaya na naging spiritual na katawan ng Panginoong Kristo, na hindi natin alam paano siya, habang nagpupulong ang mga apostol, hindi natin alam paano siya nakatagos. Pero meron siyang katawan, narayan yung lahat ng sugat sa kanya at sinubok pa siya ni Tomas. Pero habang sila nagpupulong, nakasara ang mga bintana at nakasara ang mga pinto, tumagos ang Panginoong Kristo at hindi natin alam paano nangyari yun. Pagkat yung katawan ng Panginoong Kristo ay isang spiritual na katawan. At magiging ganoon din ang ating katawan. Ipagsasama ng Panginoon ang ating kaluluwa na ngayon ay nasa langit, at bubuhayin niya ang ating katawan at pagbabalik ng Panginoon, ipagsasama niya ito at luluwalhatiin niya ito bilang isang maluwalhating katawan at kaluluwa upang kompletuhin ang ating kaligtasan. Yung mga nauna sa ating mananampalataya na ang kaluluwa ay naroon sa langit, hindi pa kompleto ang kanilang kaligtasan. Sapagkat maging sila ay umiiyak, Panginoon, hanggang kailan, Panginoon? Hanggang kailan may pag-iiganti ang mga banal na pinatay ng mga hindi mananampalataya? Naghihintay pa rin sila sa pagbabalik ng Panginoon upang kompletuhin ang kanilang kaligtasan. Ang kapangyarihan sa muling pagkabuhay ay ang parehong espiritu, sabi sa Romans 8:11, na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay. At yung pasimula ng gawain ito ng Espiritu Santo na muling pagkabuhay na muli, bigyan tayo ng katiyakan. Binuhay niya ang ating kaluluwa mula sa kamatayan, ang tawag dito ay regeneration. Binuhay niya tayo. Ito yung pasimula ng gawain ng Espiritu sa atin. At simula nung niregenerate tayo, binuhay ng Panginoon ang ating kaluluwa, nagkaroon tayo ng bagong pagkatao. Yung bagong pagkatao ito ay hindi na kailanman mamamatay. Yun ang sabi ng Panginoon sa Kristo. Kahit kailan ay hindi na mamamatay ang mga sumasampalataya sa akin. At yung realization ng sinimula ng Espiritu Santo ay yung resurrection of the body. Doon niya igaganapin yung pinasimulan niya na gawain yung regeneration. At yung pattern niya ay ang ating nakakatandang kapatid, ang ating Panginoon sa Kristo. Kung paano niyang binuhay ang Panginoon, ay ganun na rin gagawin sa ating katawan. Sabi ng katekismo. Ang sabi niya, kundi gayon din na ang katawan kong ito, na binubuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo, na muling pag-iisahin sa aking kaluluwa, at magiging katulad ng maluwalhating katawan ni Kristo. Ang Espiritu Santo ay soberano. Kung ano ang kanyang sinimulan, kanya rin itong tatapusin. Ang laging layunin ng Espiritu ay magbigay ng buhay. Una niyang ginawa ito sa atin, ng kanyang pinaghukpong tayo kay Kristo, tayong patay, pinaghukpong kay Kristo at nagkaroon tayo ng buhay. At ngayon may pangako siyang ipagsasama niya ito sa ating katawan. Sa oras na tayo mamatay, pagsasama niya ito sa ating katawan at bibigyan tayo ng isang maluwalhating katawan at kaluluwa. Bagamat napasailalim tayo ng kamatayan, katawan at kaluluwa, ngunit hindi sapat ito upang bigyan muli tayo ng buhay na mas sigit pa sa ating kalagayan nung tayo ay bago pa mahulog sa pagkakasala. Hindi hadlang na tayo ay napasailalim ng kasalanan at kamatayan. Hindi hadlang ito. Bibigyan tayo ng Espiritu ng buhay na higit pa doon sa buhay na meron tayo kay Adan bago tayo mahulog sa pagkakasala. Sapagkat ang kalagayan natin noon, sa katauhan ni Adan ay isang kalagayang may posibilidad ng kamatayan. Kaya nga si Adan ay namatay. Dahil merong possibility na si Adan ay mamatay. Pero dito kay Kristo, ang sabi niya sa John 11:26, sino mang sumasampalataya sa akin, kailanman ay hindi na muling mamamatay. Totoo yun.
Hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Sa soberanong pagkilos ng Espiritu, binigyan niya tayo ng buhay na hindi na mamamatay. Isang buhay na hindi nakaugnay sa lupa o sa sanlibutan o sa magulang mo, hindi nakaugnay sa mga bagay na lumilipas at pangsamantala lamang at makalaman, kundi nakaugnay kay Kristo. Sapagkat ang Espiritong ito ay ang mismong kapangyarihan, kaya nasilayan ng marami ang patikim ng bagong langit at bagong lupa, ang muling pagkabuhay ni Kristo na nasaksihan ng marami. Si Kristo na panganay ng lahat ng natulog, sabi ni Pablo. Ang kamatayan ng mga banal ay maituturing lang na pagtulog, sapagkat gigisingin muli tayo sa buhay na walang hanggan at hindi sa walang hanggang kamatayan. Ang katotohanan ito ay tunay na magaganap sapagkat pinatunayan na ito ng Diyos sa maraming pagkakataon, kagaya ng muling pagkabuhay ng muli ng mga ilan sa New Testament at pag-akyat sa langit ng ilan sa Old Testament na hindi na dumanas ng kamatayan. At ito ay pinatunayan ng Diyos kay Kristo na nabuhay na muli. At mula sa hiwagang ito ng biyaya, ay binubuhay niya ang kaluluwa ng bawat isang mananampalataya bilang patikim ng muling pagkabuhay ng katawan sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. Kung hindi totoo ang bagay na ito, tayo na ang pinakakawawang nilalang sa mundo, sabi ni Pablo. Sapagkat gaya ng marami, tayo ay nananatili pa rin sa ating kasalanan. At hindi na mababago yun kahit kailan. Kung si Kristo ay hindi nabuhay, tayo ay nananatili pa rin sa kasalanan at walang buhay para sa atin at walang kaligtasan para sa atin. Ngunit nabuhay si Kristo mula sa mga patay. At ang kanyang maluwalhating katawan, ang tiyak na pangako na kung ano ang uno, ang ating Panginoong Kristo, kung paano siya ay merong maluwalhating katawan, ay ganun din ang mangyayari sa ating katawan bilang mga mananampalataya. Sa oras ng kamatayan, itinutuon natin ang ating mga sarili kay Kristo na muling babalik at bubuhayin niya ang aking katawan at kanyang ipagsasama sa walang hanggang kaligayahan ng kanyang pakikisama at tipan. Amen. Ama, salamat po sa pangangaral nito na inyo pong pinagkaloob sa amin. Nawa o Diyos, payabungin niyo po ito sa aming mga puso at bigyan niyo po kami ng pag-asa na nagmumula sa katotohanan ng muling pagkabuhay ng katawan. Ito lamang po aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Magkaloob tayo sa Panginoon para sa ating benevolence at New Church Project. Benevolence and New Church Project. Psalter 29, Immortality and Resurrection. Versification ng Psalm 16. Awitin natin ang lahat ng stanza, Psalter 29. My heart entrusts me in
love in seasons of the night. I hear before we sail the Lord whom I have moved. At my right hand He guards from ill, and I shall not be moved. My heart is glad and blessed, my soul its joy shall tell, and long unblushing hope shall rest, and still in safety dwell. My soul in this dark pit shall not be left by thee. Corruption thou wilt not hurt me, thy Holy One to see. Like pathway thou didst show, to thy right hand will guide. Mercy to measure ever flow, and boundless joys abide. Blessed be Jehovah, the God of Israel, who only doeth wondrous works in glory, God excel, who only doeth wondrous works in glory, God excel. And blessed be His glorious name to all eternity. The whole earth and His glory fill, amen, so let it be. The whole earth let His glory fill, amen, so let it be. Tanggapin niyo ngayon ang basbas ng Panginoon. Pagpalain ka nawa ni Jehovah at ingatan ka. Paliwanagin nawa ni Jehovah ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ni Jehovah ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. Happy Lord's Day mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon at welcome po sa ating mga bisita na kasamahan ni Sister Angela. Salamat po at kayo rin po dyan sa Laguna at sa mga ibang kapatid na may karamdaman ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon. Blessings. Saan po ba sa Oliver? $5 p.m. po ang ating Canons of Dordrecht studies mamaya po. At kung gusto niyo pong bumalik dito ay maganda po para makapag-aral tayo. Salamat.